Ang mundo o tinatawag ding Blue Planet, halos 5 bilyong taon nang tinitirhan ng mga tao, hayop, halaman, at kakikitaan ng napakaraming bagay. Kung sa pelikula, ang ating planeta ang bida, syempre, meron siyang kontrabida. Walang iba kundi ang climate change. Nakikita ang epekto ng climate change na sabi nga ng iba ay ganti ng kalikasan. Tulad ng pagtaas ng global temperature o unti-unting pag-init ng mundo o ang global warming at pagtaas ng sea level na dahilan ng pagkakaroon ng sunod-sunod na malalakas na bagyo. Yung climate change, nagbabago yan. Nagbabago ang klima dahil sa pag-init ng panahon. Halimbawa sa atin, alam natin, dry tayo pag ganitong buwan. So, ang klima natural na nagbabago. Anong dapat tinitingnan natin pag sinasabing climate change? Ang tinitingnan natin ang pagbabago ng panahon dahil sa pag-init ng mundo. Yung tubig na ina-evaporate, babagsak din siya. In what form? In ulan. So, more frequent ang malalakas na ulan that could cause landslide and flooding. Ang Barangay Tumana, pinakabata sa 16 na barangay sa lungsod ng Marikina. Isa rin ito sa 5 may pinakamalaking sukat ng lupain at napakalaki ng populasyon na taon-taon tumataas ang bilang ng mga tao dito. In terms of population, pinakamalaking barangay sa buong District 2 ng Marikina at pangalawa sa pinakamalaking barangay sa buong Marikina. Ito ay binubuo ng humigit kumulang sa 42,000 na population, kulang-kulang 7,000 pamilya. Tinatawag din natin ang migrant barangay, ang Barangay Tumana, sapagkat karamihan ay nagmula sa iba't ibang rehiyon. Ang mga mamamayan sa Barangay Tumana ay nakaranas ng sunod-sunod na pananalasa ng mga malalakas na bagyo. Kaya naman, maraming beses nang lumubog sa baha ang lugar at lalong naramdaman ang epekto nito sa 3 nakaraang bagyo: ang Ondoy, Pedring at ang Hagupit ng Habagat. Yung bagyong Ondoy na nagdulot ng napakataas na baha dito sa Barangay Tumana ay nag-claim ng maraming buhay. Sa bilang namin ay halos kulang-kulang sa 20. At syempre sumira siya ng maraming bahay at saka ari-arian. Yung Pedring, masasabi namin na dahil medyo may mga karanasan na, nag-zero casualty kami ron, at saka nitong pinakahuli yung Habagat. In terms of properties, karamihan dito mga kasangkapan sa bahay, mga gamit panghanap buhay ng mga tao. Sa ongoing na aming ginagawang rapid damage analysis ay bumibilang na siya umaabot na siya sa mahigit 20 milyong piso na halaga ng mga ari-arian at saka yung unrealized income ng mga business at saka hindi ipinasok ng mga manggagawa at saka mga namumuhunan ay umabot na nga sa ganun kalaki. So, malaking pinsala rin. Sadyang masaklap ang naging epekto ng mga dumaan na bagyo dito sa Tumana. Maraming ari-arian ang nasayang. Maraming pamilya ang naapektuhan. Dati, baliwala lang sa amin kasi hindi namin nararanasan na abutin ng tubig hanggang doon lang sa baba. Nung lumalaki na, ako nakakit sa bubong ito, naipadala ko ron sa kabilang bahay. Bahala na kung may makain kami o wala. Basta makalikas kami. Dito dati yung bahay namin, iinabot nga ng Ondoy, bumagsak. Pero itong bundok na yan, hindi talaga kami inabot dyan. Dyan lang kami talaga. Kaya sabi nga nila siguro mayroon talagang himala ang Diyos. Pero sa lahat ng problemang dumadaan sa buhay ng tao, hindi po pwedeng walang ginagawang paraan para masolusyonan ang mga ito. Ito na marahil ang pakikipaglaban ng bida laban sa kontrabida. Pero paano nga ba maiiwasan ang matinding epekto ng pagbaha? One way is you have a community-based early warning system.
Ang early warning is a way of adaptation. So that's why Pagasa has improved early warning devices for us to warn the communities. But mga simple ways that the community can do to help the environment as well. Yung paglilinis, pagtatanim. Unang-una ay yung pag-mobilize ng aming mga tauhan para sigurado makapag-respond ka agad sa pangailangan. Pagsisiguro na ligtas yung bawat isa. Yung warning system is in place at lahat ng mga taong dapat mailikas ay mailikas. To coordinate with the Office of the City Mayor as well as with the Philippine Army na para dun sa evacuation. Pangalawa is yung pagsisiguro na yung mga evacuation sites ay talaga nahanda at angkop sa pangailangan doon sa mga nangailangan namin mga residente kailangan malikas. Pamilya, tinatanggal sa kanilang mga tahanan. Sinisigurado namin na bagamat ang mga paaralan evacuation sites ay hindi katulad ng kanilang mga tahanan, we try to make it as comfortable as possible. Patungkol po sa baha o kaya anumang disaster, ang inyong abang linggo, nakiusap po tayo, nagmaglaan sila ng 250,000 pesos parang magkaroon ng early warning system ang Barangay Tumana. Yung sirena na sinasabi natin na tuwi-tuwi na pagka ito'y sinisindihan ay nararamdaman ng Barangay Tumana ang presensya ng mga barangay official ng Tumana at siyempre ng pamahalaan lungsod ng Marikina. May mga binuong hakbang ang pamunuan ng Barangay Tumana bilang paghahanda sa anumang epekto ng bagyo at masasabi ring mga solusyon na maaaring makatulong sa pangkalahatang pagsisikap para mapabagal ang climate change. Siguro isa sa mga ipagmamalaki ng Barangay Tumana sa tuwing may dumarating na kalamidad dito ay yung aming mga best practices. At isa kami sa barangay sa Marikina ang merong manual na o isang contingency plans kung saan parating ng bagyo. Pagkakaroon ng bahay kalinga, isang kwarto sa evacuation centers na kung saan hindi natin ididikit yung taong may karamdaman sa taong mga wala. Pagkakaroon ng isang senior citizens area, isang kwarto na kung saan lahat ng senior citizens na hindi na kaya umakyat para at least maging mas okay sila, mas maayos sa pag-itulong sa mga senior citizens. Pagpapasuso ng mga bata, pag-aalaga ng mga bagong panganak na mga sanggol sa isang kwarto na kung saan sama-sama sa lahat. At isa rito yung pagkakaroon ng isang first ever community kitchen sa isang community center natin, isang camp management area natin. Ang pagluluto ng mga volunteer women, volunteer na nandoon para magbigay ng sapat na pagkain sa panahon na kalamidad sa ating lugar. Tinanong namin ang ilan sa mga tao roon para malaman kung may kaalaman sila sa mga proyektong paghahanda sa anumang epekto ng bagyo. Dadating na naman ang baha, siyempre, pag narinig namin nag-alarm na, malikas na naman kami. Salamat na lang dun sa mga sa barangay kasi yung iba nag-text sa amin, sabi gano'n, umalis na kayo dyan kasi mataas na ang tubig. Kung gusto nyo, susunduin na lang namin kayo ng rescue. Pag nakarating na dito sa red side yung tubig, ina-inform natin sila through house to house. Nagkaroon na ng alarm sa barangay namin. So isa na rin yun sa palatandaan namin, hindi na kami kailangan i-force evacuation. Basta pag narinig na namin yung unang alarm, alam na namin na mataas na yung tubig. Pangalawang alarm, pangatlong alarm, force evacuation na. Antimano kami na ang nagre-ready. At saka hindi na kailangan kaming palikasin. Automatic talaga, lumilikas na kami. Nakatutulong isipin na ang isang barangay tulad ng Tumana ay handa sa anumang magiging epekto ng climate change at may kaalaman ng pamayanan tungkol dito. Tiyak na mayroong pagtutulungan ang buong barangay Tumana na magdudulot ng pagkakaisa sa lahat. Sa ating mga kababayan sa Barangay Tumana, nandiyan ang ating barangay, siyempre sa pamumuno ni Kapitan Sifred, at sila rin ay kasama natin sa pagbigay natin ng mga assistance. At sila yung unang-unang pagtulong dahil sila ay nasa barangay, sila yung malapit sa mga
mismong mga kasalanta. Sila yung ating inaayudahan o pinibigyan ng tulong. Ganoon din ang ating ang collaboration ng city at ng barangay. So, kaya kailangan alerto tayo. So, nakaabang, nakaantabay para sa mga advice ng ating o announcement ng ating barangay sa nilang pagsabi sa atin na kailangan na natin lumikas o itong gagawin natin sa kanila po tayo sa susunod na agad. Hindi kaya to ng barangay all alone. Hindi kaya ng barangay mag-isa. Kailangan ng mga tao, ng mga komunidad, mga nasako sa barangay Tumana para lang mas maging effective ang aming damdamin in terms of disaster. Kailangan mahalin mo natin yung barangay Tumana. Second year, yung mga bagong dumating kagaya ng Pedring, Habagat, ang naging tagline at sigaw ng barangay Tumana mangarap lang. Sa itong aspeto, sabi ko nga, kailangan hindi tumigil ng barangay Tumana sa mangarap. Sa pangarap na ito, alam natin kaagibat ang disasters o hadlang at sa bawat pagdapa at sa bawat pagbagsak ng ekonomiya at buhay ng bawat tao dito, naniniwala ako, babangon kami at mangangarap para sa bagong Tumana. Sana'y magbunga ang sinimula ng barangay at tumubo ang mabuting hangarin sa iba pang lugar at sana rin sa buong Pilipinas. Pagdating sa pelikula, nagpapabugbog muna ang bida sa kalaban at nananalo sa huli. Pero sa kalagayan ng ating mundo, masyado na ata siyang nabugbog. At baka pag tumagal, maging black planet na ito. Kaya kahit alam na natin na bugbog na ang bida, sana tulungan natin siyang lumaban hanggang sa huli. Ito ang Tumana.